Hello mga kasawso, welcome back to my YouTube channel. It's been for a while. I think it's almost 3 weeks that I've not been uploaded on my YouTube channel and also on my Facebook platform. But right now, I really wanted to share with you. I really miss you. I really miss you, all of you guys who are watching on my channel. And of course, those people are still not yet subscribed my channel. Just click subscribe and my YouTube channel. And of course, please follow me on my Facebook account. So for now, mga kasawsaw, I really wanted to share with you about Carlos Yolo. And you know, every one of us, as a Filipino, we're really proud to those people who are working OFWs and OFW. When Carlo Yolo arrived in Dubai for the, I think, staff for they stop in Dubai, and all those OFW who are working in the airport in Dubai are really a warm welcome to Carlos Yolo, and I'm really proud for being a Filipino. And of course, guys, of course, now they're in Malacanang for welcome back to the Philippines, and you know, meeting with our beloved president. Really a warm courtesy call for Bongbong Marcos, and of course the First Lady and the two brothers who are there, you know, waiting for Carlos Yolo in the Malacanang, and shaking hands, the warm welcoming to those all athletes from the Olympic Paris 2024. So we're proud of them, and of course, talagang happy tayo sa na-achieve ni Carlos Yolo. And i-flex lang po natin po kung gaano po ka-welcome si Carlos Yolo sa pagdating niya sa Pilipinas. And of course, as we can see, the prizes, yung mga prize na nakuha niya within, of course, mga kasawsaw, yung mga prizes na nakuha niya, yung 20 million for the 2 gold medal that he got from Olympic Paris 2024. And of course, it was too sudden on the other side naman. So may isa pong atleta na gold player po siya, and she's representing, actually dalawa po sila representing for the Olympic that was held in Paris 2024. As you can see na talagang wala po silang budget about the uniform na kakasad. Ang laki-laki po ng budget ng Olympic, yung mga atletang Pinoy na sinisend nila sa international platform sa Olympic. And of course, wala silang uniform, nakakaloka. So isa sa nangyari pa, or sa ito pong nangyari kay Adriana, and of course si Bianca, na sport po sila sa golf, and of course nag-represent sila sa Paris Olympics 2024, and nag-live nga itong si Adriana, kung hindi ako nagkakamali, at of course sinishare niya nga yung tip, both-sided na tip na talagang dinikit lang niya yung flag ng Philippines dahil nga daw wala po silang uniform na binigay sa kanila. And of course, sa dami po nilang all athletes na pumunta, actually tayo pong pinakakulilat sa mga number ng athlete na nagsisend sa Olympic. Like 22 athletes lang sila, hindi pa ma-provide yung pangangailangan nila. It was too sudden. Hindi po natin maano po yung mga na-sector, like, you know, our president, dahil alam natin na hindi po sila yung pinaka-last touch ng budget. Kung sino po yung namamahala at sino po yung pinakahuling humawak ng budget para maibigay sa mga atleta natin from the beginning, from the start. So, yun po dapat ang questionin. So, wag po tayong kaagad na bira kaagad sa ating Pangulo na siya po yung talagang iano natin kaagad, dahil nga po sa pagkakaalam po natin may big budget for our athletes who are competing in any Olympic, like athletes, Asian sport, diba? So mayroon po talagang naka-deal na budget for our athletes. So like napaka-importante po yung Olympic, dahil yun po yung kataas-taas ng sport na ginagawa every year sa buong mundo. Yung kumbaga, all over the world who are competing to get the gold medal to representing their country. Like as a Philippines, we are so proud to get 2 gold medal from Carlos Yolo. So yun yung parang nakakasad lang talaga, kasi 'di ba, 22 lang po silang
mga atleta at yung uniform na napaka-importante hindi pa na ma-provide. So, it was too sudden. Sana mabigyan ng kaukulang pansin. Hindi lang yung nanalo si Yolo, hindi lang yung nanalo si Yolo to get the 2 gold medals, but of course, hindi lang kasi yan ang pagtagumpay ng isang bansa like in China right now. So we're just wondering na ang China nakakuha na po. They got 40 gold medals, which is, di ba, napaka-proud nila na makuha nila yun. Nagko-compete po sila, nag-ranking every sport that they have kasi nga sinusuportahan nila yung mga atleta nila, which is sa atin from the beginning dapat nasuportahan na rin po natin yung mga atleta natin. Hindi lang po nagbabasi or naka ano yung spotlight sa nanalo dahil ang tagumpay ng isang tao nagsisimula sa tagumpay. Kumbaga, na-mold siya nung kapanahon nun na walang-wala siya. Kumbaga, if you have a budget to see those athletes para magtagumpay sa hinaharap. Tulad ng China, they're not like getting to win into easy way. Talagang marami silang mga pagsubok at marami silang kumbaga naglaan ng budget na alam nilang ipinupokus talaga sa mga atletang lumalaban at nagre-represent sa China and other country na talagang they have the budget that provide nila. Kumbaga napupunta talaga ang budget ayon sa mga atleta na represent ng country nila. So sa atin kasi ang nangyayari kasi mga kasawsaw, saka lang tayo magkakagulo, saka lang tayo nagningingaw sa social media pag may nanalo na, which is hindi rin natin nakikita yung other side ng sport, kung ano bang nangyayari, kung okay lang ba yung mga atletang pinapadala natin, may budget ba sila, na-provide ba lahat ng mga gusto nila, which is ngayon nga itong si Adriana, kung hindi ako nagkakamali sa pangalan niya, and of course itong si Bianca, talagang nag-live si Adriana na talagang pinapakita niya kung ano yung nangyayari. Sorry, pinapakita pala ni Ardina or Duty Ardina yung mga nangyayari sa sport na anong nangyari sa golf, ano yung wala siyang nag-live talaga siya para ma-wake up call din po at malaman din po ng madlang people kung ano po nangyayari, kung ano po yung pangangailangan nila, which is hindi pa sila naka-provide ng uniform na which is talagang napaka-importanting bagay para sa laro nila, which is naggamit lang po siya ng flag ng Pilipinas, which is tip na both-sided na tip na para idikit lang at mag-survive sa laro niya, which is guys, kung mayroon pong mga bagay na gano'n nangyayari sa'yo, which is nasira yung bagay mo, siyempre yung utak mo hindi makakakonsentrate dahil iniisip mo palagi habang nagpapalo pa sa golf, iniisip mo kung malalaglag and via satellite pa guys, live pa kayo, so mas nakakahiya na yung flag ng Pilipinas dinikit lang pala, wala pa silang budget, blah blah and so on. So para ma-wake up call din, and of course alam din man po yan ni Duty Adrina, kung tama ba yung pagka-pronounce ko sa pangalan niya, just comment down if I got mistaken. So si Duty Adrina, tama din po yung ginawa niya para mag-wake up call din na wala pong tagumpay na mangyayari kung hindi mag-uumpisa sa mga tao or kung walang support, kung walang budget na direct to support those athletes. Imagine mo, they are 22 lang, and of course sa lahat ng mga country nag-send sila ng more than 100 athletes to support and of course to get that gold medal to represent their countries, other countries that they are proud to represent their country. So they were sent more than 400 500 athletes to support or to give back those country na kailangan talaga maipakita na kami ito, ako to, laban namin to, parang ganun. So sa atin 22 staff lang, 22 athletes lang who are representing the Philippines, tapos hindi pa nila mapoprovide yung mga pangangailangan. So nakakasad. So sana mabigyan ng pansin yung budget kung saan napunta, and of course sana wag ka agad sa ating Pangulo dahil may mga mga tao
na humahawak ng budget na yun. Kung sino yung pinaka-last touch ng money, ng budget, so yun po yung tatanungin nila kung saan napunta. Bakit pati uniform, napakalit na bagay, napakamura, hindi pa ma-provide. So it was too sudden. Hindi magtatagumpay ang isang atleta, guys, kung ang umpisa pa lang walang budget or walang support or least things na kailangan, supply na kailangan nila. Hindi po magtatagumpay yung isang athletes. Nagtatagumpay po yung isang athletes dahil po sa pamilya support. And of course, very important yung budget po, yung mga needs nila, yung mga kinakain nila, yung mga healthy food na kailangan nila, which is kailangan pong budgetan yan kung gusto mong magka-gold medal, gold na naman yung Pilipinas. So, dahil nga sa China or sa Thailand or blah blah other countries is, they have those strong support sa kanilang mga athletes. Kaya, expect muna, more than like China, 40 gold medal yung nakuha nila, do expect na natin yan. So, kung mag-expect pa tayo in the future, in 2028, kung kailangan talaga natin mag-expect, so budgetan natin yan. So, ganun talaga. So, nakakatuwa din naman mga kasawsaw dahil nakita natin, we can see how Carlos Yulo, representing for the Philippines, and of course, the vault gymnastic, nakakuha siya ng 2 medalya, gold medal. So, which is, di ba, ang Mega Award, nag-ano rin na bibigyan ng kundo that was worth 25 million or 35, so if I'm not mistaken, guys. So, with condo units, so talagang marami pa yung mga for the lifetime, yung yung fare niya sa plane, sa gasoline, sa pagkain. So, mayroong mga sponsors. So, nakakatuwa. So, sana naman bigyan po din nilang pansin yung mga pangangailangan ng mga sasabak pa sa athletes. Kumbaga, in year 2028, kung sino yung mga athletes na isi-send off natin papuntang ibang bansa para mag-compete sa Olympic, hindi lang Olympic, kung anong klaseng athletes yan, sana masuportahan, o sport yan, sana masuportahan sila para din naman yun sa tagumpay ng ating bayan. And of course, hindi magtatagumpay, lagi kong inuulit na hindi magtatagumpay ang atleta natin, atletang mga Pilipino, kung sa umpisa pa lang walang budget. Yun talaga ang reality. Whether you like it or leave it, kasi yun talaga, kailangan ng suporta, kailangan ng budget, at kailangan ng masusing pag-iinsahyo. Wala pong coach or wala pong kung walang budget. Siyempre, yung mga dapat nilang gawin, yung pagkain, mga bla bla and so on, needed, so that they really need to support. And yun mga kasawsaw. So bali, clip ko lang din kasi nga, di ba, si Dote, nag-live siya, yung pinakita niya yung sitwasyon nila na isinasabi ni Dote na 22 athletes, so hindi pa sila naanuhan ni Bianca na nagko-compete ng golf, which is it's hard to get the gold medal din sa golf kasi marami pong magagaling na ibang bansa na sumasali po dyan. So which is sa atin bilang isang Pilipino, magtatagumpay tayo kung may support na it's really needed for those athletes who are competing in international platforms. So balik tayo kay Yulo, guys. Yun nga, pinaano na nga sila, pumunta nga sila sa Malacanang courtesy call with Bongbong Marcos, and of course yung the First Lady, and of course yung dalawang son nila, yung dalawang magka-brothers, and of course yung mga ibang athletes din na nag-compete. So hindi lang si Carlos Yulo yung pumunta, and of course nandun din spotlight din yung girlfriend niya. So happy tayo sa mga achievement niya. Sana magtuloy-tuloy at sana mabigyan pa ng karangalan sa lahat ng mga athletes na talagang sumasabak. Huwag kayong susuko. May kumbaga, magtatagumpay din kayo. Of course, talaga sana mag-wake up call din to sa ating government kung nasaan napunta ang budget ng sport ng mga athlete ng Pilipino para maibigay din naman natin yung suporta nila. Of course, sana maibigay din yung budget, maibigay din sa tamang tao, sa tamang atleta na sumasali at nagko-compete, at talagang hopefully na magtatagumpay yung isang atleta kung may full support, especially sa budget. So yun lang, sa mga hindi pa nakasubscribe, guys, please subscribe my channel. Just click subscribe. Don't forget to subscribe, and God bless us all. Salamat!